Sa ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, pinayagan na ng impeachment court na ipasabina ang tax at bank records ng vice-presidente. Nagkasagutan naman ang ilang mga senador o senator judge sa pagtalakay sa mga usapin na walang kinalaman sa impeachment trial. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. The court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. Ito ang desisyon ng impeachment court sa hiling ng prosekusyon na ipasabina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Gagamitin ito sa Article 2 ng impeachment complaint tungkol sa umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Ang batayana, ayon kay Presiding Officer Chis Escudero, ay ang bank secrecy law kung saan nakasaad na exception sa pagiging confidential ng bank deposits ang impeachment cases. Pero giit niya, hindi maaaring gamiting batayan ang mga dokumento para magdagdag ng impeachable offense laban sa bise. Bago yan, nagkasagutan muna ang ilang senator judges sa gitna ng impeachment trial. Nagmanifest si Senator Judge Robin Padilla para pasinungalingan ang umano'y hindi pagpansin sa ombudsman kaugnay ng reklamong obstruction of justice laban sa kanya patungkol sa pagtulong kay Senator Bato de la Rosa na makatakas umano noong May 14. Giit ni Padilla, naghain na siya ng counter-affidavit. Pero si Senator Judge Erwin Tulfo pumalag. Bakit daw tinatalakay sa impeachment trial ang ibang issue? Nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Giit naman ng kaalyado ni Padilla na si Senator Judge Alan Peter Cayetano, mahalaga ang pahayag ni Padilla para ipakita ang integridad ng impeachment court. May buwelta pa siya sa mga kadebate na hindi naman abogado. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Ang pahayag na ito ni Cayetano, pinalagan ni Senator Judge Tito Soto. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos po, hatid ang mukha ng balita.